Sa pagkamatay po ng varsity basketball player na si Rene Bartebonia, parang mas madaming katanungan kaysa kasagutan ang lumutang. Una, meron bang mga lifeguard nung isinasagawa yung tinatawag na aqua training ng mga Ateneo de Manila college basketball players? Parang wala tayong nadinig na ganun. Ikalawa, meron bang hayagang pagpayag o express agreement na sila ay isa sa ilalim sa ganun katindi at kadelikadong pagsasanay? Para sa mga varsity players na menor de edad, ang tanong siguro, hiningan ba ng permiso ang mga magulang? Ikatlo, isinailalim ba sa medical fitness examination ng mga varsity players bago man lang sila isinalang sa ganung training na akala mo isasabak sa gera? Ikaapat, bakit yung hindi pa marunong lumangoy ay sinabak sa water relay na ginawa sa karagatang kilala sa malalaki at delikadong alon? Hindi siguro mauubos ang mga katanungan sa gitna ng halos tahimik at tubiling panig ng Ateneo de Manila University. Yun naman pong sinasabi ng pulis sa Aurora Province na walang foul play na nangyari, wala masyadong halaga yun. Wala naman tayong nadinig na nagparatang na may foul play sa pagkamatay ni Rene Bartebonia at isa pa niyang kasama dun sa training camp na yun sa Aurora. Sa ngayon siguro ang karamihan na hindi naman talaga sinadya ang pagkamatay nila Rene Bartebonia at ang kasamahan nitong si Divine Adili na rin-recruit pa mula Nigeria. Walang motibo para paslangin sila Bartebonia at Adili. Ang focus ay dun sa aspeto ng maling mga practices na may tuturing na negligence o criminal negligence pa nga kung tutuusin. Meron pong nagba-viral na video ngayon kung saan pinag-usapan gaano kabigat ang binibigay na training sa mga varsity basketball players ng Ateneo. Ito ay video na hango sa isang sports talk show kung saan ang naging panauhin ay dalawang dating player ng Ateneo de Manila. Ayon sa mga players, naging pahirapan ang training nila magmula nang dumating si Coach Tab Baldwin. Panoodin at pakinggan niyo pong mabuti. Dumating siya, first year rin yun sa Ateneo. Grabe, hirap talaga. Like, yung mga Kailangan mo i-prove yung basic. sarili mo sa practice pa lang. Tapos meron kami pumunta kami ng Baler. Yun. Grabe. Para siyang Parang bootcamp building. talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Di Yung ba? megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Gumising. Punta kayo sa beach. Parang pupush upin kayo. Parang talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Sa Baler, ang lakas ng alon nun, di ba? Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may mga... May jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang dalunod. Muntik na. May muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy, Babylonia. Delikado yun. Ginawa nyo. Si Rene Bobet Bartebonia ay isang magaling na manlalaro na galing sa isang mahirap na pamilya sa Agusan del Sur. May edad na 19, siya ay nakilala bilang star player ng Davao Region sa nakaraang palarong pambansa. Doon siya namataan ng Ateneo. Pinangarap ni Bobet na makarating sa matataas na antas ng basketball para siya ay kumita ng malaki. Sa kanyang sariling salita, gusto niyang yumaman para maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Itong determinasyon na ito marahil ang naging dahilan para tiisin ni Bobet ang hirap na kanyang dinaanan. Hindi niya alam na ito na pala ang magiging daan para sa kanyang katapusan at paglaho ng kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Sa ngayon po, nakapag-anunsyo na magsasagawa ng investigasyon ng Philippine Sports Commission pati na rin ng National Bureau of Investigation. Importanteng mapanagot ang lahat na nagpabaya na naging dahilan ng maagang pagpanaw ng isang umuusbong na star ng basketball. Importante din na bigyan ng pansin ng Kongreso ang kaso ni Bobet Bartebonia para mailigtas sa kapahamakan ang iba pang kabataan na nagsisikap para sa katuparan ng kanilang pangarap. Kailangan gumawa ng batas ang Kongreso para wala ng Bobet Bartebonia na mabibiktima pa. Mga senador, mga congressman, mga sir, mga ma'am, aba, pagtrabaho naman kayo.